Kumusta kayong lahat? Hiyori nga pala ng Wano Kuni Anime. Ito na fam ang mga makapanindig balihibong mga pasilip natin para sa paparating na chapter 1148 ng One Piece. Sana pala'y ilike nyong video ito at sana'y huwag nyong skip kahit yung maikling ads lang dahil sobrang laking tulong na nito sa akin at sa ating channel. Ang chapter na to fam ay pinamagatang Ronya. At unahin na nga natin dito ang pagpapatuloy ng cover story ng paglalakbay ni Yamato sa Wano kung saan makikita natin si Yamato na papalis na ngayon sa Udon at papunta na sa rehiyon ng Hakumei. Ang Hakumei fam ang siyang kinaroroonan ng Enma Shrine kung saan naman nakatakdang iwan ni Yamato ang espada ni Yasui ayon na rin sa pakiusap sa kanya ni Kinemon. Kapansin-pansin sa eksenang yan fam na habang nagpapaalam si Yamato kina Tama, Raizo, Speed at Komachiyo ay nakasunod naman sa kanyang likuran ng magkapatid na Tobiropo na sina Ulti at Page 1. Dahil dyan fam ay mukhang unti-unti nang nagkakatotoo ang pangarap ni Yamato na maging katulad siya ni Oden. Matatandaan kasi natin na sa simula ng paglalakbay ni Oden sa Wano ay unti-unti siyang nakakilala ng mga individual na kalaunan nga ay kanyang naging mga tapat na tagasunod na siya naman nating kilala ngayon bilang ang Nine Red Scabbards. Kagaya nga ni Oden fam may ganito rin ngayon ang nangyayari kay Yamato dahil kung maaalala natin ay dalawa rin ang naging mga tagasunod ni Oden sa umpisa ng kanyang paglalakbay at yun nga ay sina Kinemon at Denjiro. Habang si Yamato naman ay meron na rin ngayong dalawang tagasunod at ang mga ito ay walang iba kundi sina Ulti at Page 1. Grabe fam no? Sobrang astig talaga kung magkakaroon rin ng kanyang mga sariling scabbard si Yamato at kung magiging katulad nga siya ni Oden ay manganguhulugan ito na may 7 pang natitirang individual na makakasalubong si Yamato sa kanyang paglalakbay na kanya namang magiging mga tagasunod at siyang kukumpleto sa kanyang sariling bersyon ng Scabbards. Kayo ba fam, ano sa tingin nyo? Kung Nine Red Scabbards ang pangalan ng mga samurai ni Oden, ano naman kayang ipapangalan ni Yamato sa grupo na susunod sa kanya? At bukod pa dyan ay sino-sino pa kaya ang natitirang 7 individual na ito na sasama kina Ulti at Page 1 bilang mga tapat na tagasunod ni Yamato. Pagkatapos naman ng nakaka-excite na cover story na yan fam ay pumunta na tayo ngayon sa mga naglalagablab na mga bakbakan sa chapter 1148. Kagad ngang nagsimula ang chapter sa mas tumitindi pang sitwasyon sa Elbaf dahil sa panggigipit na ginagawa sa kanila ng Holy Knights sa pamamagitan ng pagbabanta sa buhay ng mga musmos na bata na anak ng mga giants. Dito fam may makikita natin ang isa sa mga bata na si Ronya na pinapunta ni Gonko sa dulong bahagi ng isang mataas na bangin. Ang pangyayaring yan fam ay kagad niyang nagdulot ng tensyon sa mga bata na ngayon ay nangangamba na mahulog ang kanilang kamag-aral pabagsak sa underworld na siguradong magre-resulta sa kanyang kamatayan. Dahil naman sa labis na pag-aalala ay nagsalita ang isa sa mga bata na si Elva at sinubukang palayuin mula sa gilid ng bangin si Ronya habang sinasabing masyado raw itong mapanganib. Sa kabila naman ng kanyang nakakatakot na kinalalagyan ay nanatili pa rin kalmado si Ronya at dito ay sinabihan niya ang kanyang mga kasama na wag na silang mag-alala pa dahil sigurado siyang magiging maayos rin ang lahat. Pagkasabi nito ni Ronya ay sunod namang pinakita si Gonko na ngayon ay pinapaalam kay Saint Summers na handa na ang unang bata na kanilang iuhulog sa bangin. Matapos itong masabi ni Gonko ay muli namang kinuusap ni Saint Summers ang mga mamamayan ng Elbaf at sinabihan ng mga ito na kung hindi pa raw makakapagdesisyon ng mga giants sa loob ng 30 segundo ay ilalaglag nila sa bangin ang isa sa mga bata. Pagkarinig naman ito ni Elder Jarul ay mabilis niyang pinag-utos ang pagpapasunog sa Walrus School at Owl Library, kasama pati ng lahat ng mga aklat na nilalaman nito.
Hindi naman makapaniwala ang mga Giants sa hinihinging kondisyon na ito ng mga Holy Knights at sinabing nababaliw na raw si Saint Summers. Tito Fa, may nagpahayag ng matinding pagtutol ang ilan sa mga Giants laban sa napiling desisyon ni Chief Jarul na pagpapasunog sa mga paaralan at silid-aklatan ng Elbaf kapalit ng kaligtasan ng mga bata. Ipinunto dito ng mga Giants na ang Owl Library ay naglalaman ng mayamang kasaysayan na iniwan ng mga nakalipas na henerasyon na nagsimula mahigit ilang libong taon nang nakakaraan. Kaya naman hindi nila maaaring basta-basta na lang sunugin ang maituturing na mahalagang kayamanan na ito. Hindi lang ng Elbaf, kundi pati na rin ang buong mundo. Taliwas naman sa sentimentong ito ang kabilang grupo ng mga Giants na sumasang-ayon sa naging desisyon ni Elder Jarul na iprioridad ang kaligtasan ng mga inosenteng bata. Dito ay pinunto ng mga magulang na Giants na mas mahalaga ang buhay ng kanilang mga anak kumpara sa kahit ano pa mang mga kayamanan na makikita sa mundo. Dahil nga dyan Fa, may nagsimula ng mahati ang Elbaf sa dalawang magkaibang panig. Sinabi dito ng isang residente na ang problema raw ay hindi kung ano ang hinihingi ng mga Holy Knights, kundi ang desisyon na kailangang gawin ngayon ng Elbaf. Dagdag pa nito ay nakasentro raw ang kanilang magiging aksyon hindi sa kaligtasan ng mga bata, kundi sa desisyon kung susuko ba sila sa mga Holy Knights o kung mas pipiliin ba nilang lumaban sa mga ito. Sumagot naman ang isa pang Giant at sinabing ang pinakamaganda raw nilang magagawa ay ang iligtas ang mga bata at pigilan ng walang kabulahang laro na ito na sinimulan ng mga Holy Knights sa Elbaf. Pagkatapos naman yan Fa, may lumipat na ang eksena sa mga babaeng miyembro ng Straw Hats na sina Robin at Nami. Sinabi dito ni Robin kay Chopper na hindi na raw niya makontrol pa ang kanyang sarili, kaya naman ngayon ay aatakihin na talaga niya si Saint Summers. Sandali rin namang pinakita dito si Nami na sinasabing kahit raw ang pinakamasasahol na tao sa mundo ay hinding-hindi magagawang mangidnap at mang-hostage ng mga bata. Subalit kahit ganon ay mas malala pa pala sa mga ito ang mga miyembro ng Holy Knights. Pagkatapos niyan ay sunod naman nating makikita sina Ripley at Frankie, pati na rin ang ilan pang grupo ng mga Giants. Dito Fa, may nagdesisyon ng mga Giants na bumuo ng mga pangkat upang subukang iligtas ang mga bata. Habang nagaganap naman yan ay nagpatuloy sa pagsasalita si Saint Summers, kung saan sinabihan niya ang mga Giants na siguraduhin raw ng mga ito na masusunog nila ang lahat ng mga aklat na nasa loob ng kaharian ng Elbaf, nang sa gayon ay tuluyan ng mabura ang kultura at kasaysayan ng mga Giants sa buong mundo. Sa gitna naman ng pagsasalita na ito ni Saint Summers, ay bigla-bigla na lang sumulpot si Robin at ginamit ang kanyang teknik na 100 flowers, kung saan nagpalabas siya ng 100 mga kamay upang atakihin ang matandang Holy Knight. Naging napaka-agresibo at magkakasunod ang mga pinakawalang atake ni Robin kay Saint Summers. At may punto pa nga rito fam na may isang mabilis na kamay na humambalos sa mukha ni Saint Summers na siya namang nagpabulusok sa katawan nito pabagsak sa lupa. Pagkatapos niyan fam ay nagpalabas naman ng 8 braso si Robin mula sa lupa sa mismong lokasyon kung saan bumagsak si Saint Summers. Dito ay pinagsama-sama ni Robin ang 8 brasong ito upang makabuo ng 4 na mas malaking braso na mabilis namang humablot sa leg ni Saint Summers at humila sa ulo nito patalikod na kaagad ngang bumali sa likod ng lolong Holy Knight. Sobrang nakaka-proud talaga fam ang pinakita dito ni Robin dahil sa tindingan ng kanyang sinagawang pag-atake ay nagsimulang magdugo ang bibig ni Saint Summers. Subalit sa kasamaang palad fam ay nananatili pa rin ang pagiging immortal ng mga Holy Knights dahil dito'y makikita natin na madali lang nakarecover si Saint Summers mula sa tinanggap niyang matinding pinsala dahil sa sunod-sunod na pag-ataking pinakawalan sa kanya ni Robin. Dito fam ay makikita natin si Saint Summers na bumabangon mula sa kanyang pagkakalugmok sa lupa at ginalaw-galaw ang kanyang leeg na tila ba walang nangyari at para bang hindi ito nagkabali-bali kani-kanina lang.
Pagkabangon naman ni Saint Summers fam ay muli siyang nagpatuloy sa kanyang 30 segundong palugit para sundin ng mga Giants ang pinapagawa nila na pagsunog sa mga paaralan at library ng Elbaf. Sinabi dito ni Saint Summers na meron na lamang raw 20 segundong nalalabi bago nila tuluyang ihulog sa bangin ng unang bata sa oras na hindi to pa rin ng mga Giants ang hinihinging kondisyon ng mga Holy Knights. Pagkasabi naman niya ni Saint Summers ay sunod niyang kinausap si Robin at dito'y tinanong ang dalaga kung sinusubukan raw ba nitong tapusin ang kanyang sariling buhay. Sinabi dito ni Saint Summers na medyo na-touch pa nga raw siya sa ginagawang pagsasakripisyo ngayon ni Robin ng kanyang sarili. Subalit wala raw siyang balak na sumama kay Robin sa kabilang buhay. Kaya naman pala yan nasabi ni Saint Summers fam dahil plano pala ni Robin na tumalon pababa sa Underworld kasamang katawan ni Saint Summers. Labis namang nag-alala si Usopp nang mapag-alaman niya na pinaplano pala ng kanyang kapwa Straw Hat na isakripisyo ang kanyang sarili at isamang katawan ni Saint Summers pabagsak sa Underworld. Ipinagtapat naman ni Robin kay Saint Summers na alam niya ang tungkol sa pagiging immortal ng mga Holy Knights. Kaya naman naisip niya raw na isama na lang pabulusok sa Underworld ang katawan nito nang sa gayon ay mawala ng bisa ang kanyang Devil Fruit ability na magre-resulta naman upang mawala ng mga hindi nakikitang tinik na nakabalot ngayon sa mga bata. At sa oras nga raw na mawala ng epekto ng Devil Fruit ni Saint Summers, ay magagawa na ni na Robin na mailigtas ang mga inosenteng bata mula sa mga Holy Knights. Tinanong naman ni Saint Summers si Robin kung naniniwala ba ito na mawawala na sa sakop ng range ng kanyang Devil Fruit ability ang mga bata sa oras na mahulog siya sa Underworld. At pagkasabi nga nito ni Saint Summers ay mabilis niyang inatake si Robin. Sa umpisa fam ay mukhang napuruhan ni Saint Summers si Robin. Subalit sa dulo ng eksenang yan ay makikita natin na clone lang pala ni Robin ang nagawang maatake ng matandang Holy Knight. Kapareho ng technique na yan fam yung ginamit ni Robin sa Wano Arc nung nahuli siya ng mga tauhang ninja ni Fukurokuju. At katulad nga sa chapter na to ay matagumpay na nalinlang ni Robin ang kanyang kalaban at sa pamamagitan ng kanyang clone ay nagawa niya itong madistract. Sa pagpapatuloy naman ng chapter pagkatapos nga na may isahan ni Robin si Saint Summers ay makikita natin siya ngayon na papunta na sa kanyang crew. Dahil ang plano pala talaga niya ay hindi direktang labanan ng Holy Knight, kundi pakawalan muna ang kanyang crew. Dahil sa parang ito ay pwedeng sabay-sabay na labanan ng Straw Hats ang grupo ng Holy Knights at mapagtulungan nilang matukoy kung ano ba talaga ang kahinaan ng pagiging immortal ng mga ito. Pagkatapos yan fam ay muli namang nagpatuloy sa kanyang 30-second countdown si Saint Summers at ngayon ay pinaalalahanan niyang mga Giants na meron na lamang silang natitirang 10 segundo upang isagawa ang pinapagawa nila sa kanila na pagsunog sa Walrus School at Owl Library. At sa oras nga raw na mabigo ang mga Giants na gawin ito, ay tuluyan na nilang iuhulog sa bangin ng batang si Ronya. Habang sinasabi naman niya ni Saint Summers fam ay sinubukan ni Gunko na pagsalitain ng mga bata upang marinig sa buong Elbaf ang tinig ng mga ito. Dito fam ay ang apo sa talampakan ni Elder Jarul na si Ilva ang siyang nagsalita. Sinabi dito ni Ilva na mahal niya raw ang Walrus School dahil marami raw siyang naging kaibigan doon. Sinabi ni Ilva na mahal rin niya pati na ang Owl Library dahil marami raw siyang nalaman tungkol sa mundo na kanya namang natutunan mula sa pagbabasa ng iba't ibang mga aklat na nakatago doon. Dagdag pa ni Ilva ay natutunan rin daw niya mula sa kanyang mga guro na masama ang manakit ng ibang tao at gawin ang anumang bagay na hindi nila gusto. Habang nangangatog ang tuhod at humahagulgos sa pag-iyak ay sinabi ni Ilva na ang pagliligtas raw sa kanila ay mangangahulugan na maraming Giants ang masasaktan. Kaya naman gusto niyang iparating kay Elder Jarul na hindi na nila kailangang sunugin pa ang kanilang paaralan at silid-aklatan. At bilang panghuling mensahe ay sinabi ni Ilva na ayos lang naman raw siya kaya hindi na kailangan pang mag-alala ng kanyang lolo na si Chief Jarul.
Pagkatapos ngang makapagsalita ni Ilvay, saktong-sakto namang natapos ang countdown ni Saint Summers at ngayon ay umabot na ang kanyang pagbibilang sa 0. Dahil dyan may napasigaw si Elder Jarul habang iniuutos ang pagsunog sa Walrus School at Owl Library upang mailigtas niya ang kanyang apo na si Ilva kasamang iba pang mga batang giants ng Elbaf. Makikita naman natin si Saint Summers na nagawa na palang maabutan si Robin at ngayon ay hawak-hawak na niya ito at nasa akto na ng pag-atake. Subalit bago pa man nga kumonekta ang atake ni Saint Summers kay Robin, ay bigla-bigla na lang naputol ang kanyang kaliwang kamay. Subalit sa pagkakataong ito hindi na nag-regenerate pa ang naputol na bahagi ng kanyang katawan. Sa puntong ito na rin nga lumabas sa bibig ni Saint Summers ang mga katagang, "Matagal-tagal na rin mula nung huli tayong nagkita, Gaban." At sa isang napakabangis na eksena, ay makikita natin na nagtalsikan ng maraming dugo mula sa bandang dibdib ni Saint Summers dahil sa ginawang pag-atake sa kanya ni Gaban. Kapansin-pansin dito ang itim na kidlat na lumalabas mula sa sandata ni Gaban, habang nangibabaw naman sa ekspresyon ng kanyang mukha ang labis na pagkagalit at tila ba umabot na susukdulan ng kanyang nararamdamang puot dahil nga sa kalapastangan ng ginawa ng Holy Knight sa Elbaf, lalong-lalo na sa mga walang muwang na musmos na mga bata. Ayun fam, mukhang makikita na natin kung gaano talaga kalakas ang malamat na crew ng Pirate King. At ang mas nakakagulat pa dito ay base nga sa sinabi ni Saint Summers ay tila ba magkakilala na talaga sila ni Scopper Gaban. Mukhang tama nga ang hinala natin ng mga One Piece fans dahil base dito ay minsan na ngang nagharap sa isang laban sina Gaban at Summers at malaki ang posibilidad na nangyari ito sa makasaysayang God Valley Incident. Sobrang nakaka-excite isipin fam na maaaring sa puntong ito na ng Elbaf arc ipakita sa atin ni Oda ang flashback na naglalaman ng iba pang maaksyong inkwentro at laban sa God Valley. At malay natin fam, baka sa flashback na ito na rin ipakita ni Oda kung ano ba talaga ang kahinaan ng mga Holy Knights at kung paano nagawa ni Gaban na makapagdulot ng tila ba permanenteng pinsala kay Saint Summers. Kaya hindi na nito nagawa pang makapag-regenerate. Kayo fam, ano sa tingin nyo? Hacking nga lang kaya talaga ang sikreto sa kahinaan ng mga Holy Knights? Ano kaya ang sikretong technique na ginamit ni Gaban para masugatan si Saint Summers? At hindi na nga kaya talaga makakasali sina Luffy sa labanang ito sa Sunrealm? Paki-comment na lang dyan fam sa baba ang mga kasagutan nyo sa mga tanong na to at kung ano pang masasabi nyo sa mga makapigil hiningang eksena sa paparating na chapter. Maraming salamat fam sa solid at walang sawa niyong pagsuporta sa ating channel. Sana'y palagi kayong ligtas at nasa mabuting kalagayan. Mag-ingat kayo palagi. See you on our next video and stay good fam!